Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mahal kong kasama sa bawat kwentuhan. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng panibagong aklat ng buhay, isang salaysay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Saan nga ba nasusukat ang halaga ng isang babae? Sa dami ba ng kayang ibigay o sa tibay ng pusong kayang magtiis? Ngayong gabi, sasamahan natin ang isang babaeng sinubok ng tadhana, isang pusong piniga hanggang sa huling patak ng luha upang saksihan kung paano ang isang katapusan ay maaaring maging isang bagong simula. Ito ang kwento ni Liwayway. Bumagsak ang malakas na ulan kasabay ng pagsara ng pinto. Ang tunog niyon, isang malutong, matigas at pinal na kalabog, ay tila isang sampal na gumising kay Liwayway sa mahabang bangungot. Nanginginig siyang napaluhod sa basang semento sa labas ng gate. Yakap-yakap ang nag-iisang maletang naglalaman ng 7 taon ng kanyang buhay may asawa. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit mas nanunuot ang lamig sa kaibuturan ng kanyang puso. Kanina lang, ang bahay na yon ay puno ng pag-asa. Kanina lang, ang amoy ng espesyal na kare-kare na niluto niya para sa kanilang ika-7 anibersaryo ay bumabalot sa bawat sulok ng kusina. Maingat niyang inayos ang mesa para sa dalawa. Kumikinang ang mga kubyerto sa ilalim ng ilaw. Isinuot niya ang paboritong bestida ni Dalisay, isang simpleng puting damit na may burda ng maliliit na bulaklak, ang damit na suot niya noong unang beses itong nangako ng walang hanggan. Bawat kilos niya ay may kasamang dalangin. Sana ngayong gabi, magkaayos na kami. Sana maibalik na namin ang dati. 7 taon. 7 taong pagtitiis, pag-unawa, at walang sawang pag-asa na isang araw ay bubungad sa kanya ang himalang matagal na niyang hinihintay. Isang anak. Ang tanging hiling na hindi maibigay ng kanyang katawan. Ang tanging bagay na sa tingin niya ay bubuo sa kanilang pamilya at pupuno sa lumalaking puwang sa pagitan nilang mag-asawa. Ngunit hindi pag-asa ang dumating sa kanilang pintuan. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Dalisay, mabilis niyang sinalubong ito sa pinto. Isang matamis na ngiti ang nakahanda sa kanyang mga labi. Ngunit natigilan siya, hindi nag-iisa ang kanyang asawa. Kasunod nito ang ina, si Aling Purifikasyon na may matalim na ngiti sa labi. Isang ngiting hindi kailanman nagdulot ng ginhawa sa kanya. "Dalisay, anak," sabi ni Liwayway. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Nagluto ako ng paborito mo. Maaga kang..." Hindi niya natapos ang sasabihin. Dalisay, ang kanyang Dalisay, ay dumaan lamang sa kanyang tabi na parang isa siyang hangin. Walang emosyon ang mukha nito. Isang blangkong pader. Umupo ito sa sofa at ipinatong ang isang brown envelope sa lamesa. "Ano yan?" tanong ni Liwayway habang ang kaba ay unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Si Aling Purifikasyon ang sumagot. "Iyan ang katibayan ng iyong kalayaan, Liwayway, at ang kalayaan din ng anak ko mula sa isang sumpa." Napakunot ang noo ni Liwayway. "Hindi ko po kayo maintindihan." "Simple lang," sabi ng biyenan. Ang boses ay puno ng lason. 7 taon. 7 taon naming tiniis ang isang tulad mo. Isang tuyot na puno na hindi kailanman mamumunga. Isang babaeng walang silbi. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Namanhid ang buo niyang katawan. Tumingin siya kay Dalisay, naghahanap ng saklolo ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Ngunit nanatili itong tahimik, nakatingin sa kawalan. Walang babala. Umakyat si Aling Purifikasyon sa kanilang silid. Narinig ni Liwayway ang malalakas na kalabog ng mga drawer na binubuksan at isinasara. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang umulan ng mga damit mula sa hagdanan. Ang kanyang mga bestida, ang kanyang mga blusa, ang kanyang personal na gamit. Inihahagis ng kanyang biyenan na parang mga basura. "Wala kang dapat iwan dito. Lahat ng nagpapaalala sa'yo ay dapat maglaho." Sigaw nito mula sa itaas.
Napaluhan na lamang si Liwayway. Hindi dahil sa mga damit, kundi dahil sa bawat piraso ng telang iyon ay may nakakabit na alaala. Mga pira-pirasong pag-asa na ngayon ay isa-isang winawasak sa kanyang harapan. Si Dalisay ay nanatiling hindi kumikibo, isang estatwang walang buhay. Nang matapos ang kanyang biyenan, bumaba ito at itinulak sa kanya ang isang nakahandang maleta. Iligpit mo yan at umalis ka na. May pirma na ng anak ko ang annulment papers. Pirmahan mo na lang at tapos na ang lahat. Sa wakas, tumayo si Dalisay. Lumapit ito sa kanya, ngunit hindi para alalayan siya. Inilapit nito ang mukha sa kanya at sa unang pagkakataon ngayong gabi, nagsalita ito. Ang boses nito ay malamig. Walang bakas ng 7 taong pinagsamahan. Wala kang silbi sa akin, Liwayway. Wala kang naibigay. Tapos na tayo. Pagkatapos ay tumalikod ito. Naglakad patungo sa pinto, binuksan ito, at itinuro ang madilim at maulang gabi sa labas. Iyon na ang huling sampal, hindi sa pisngi, kundi sa kanyang buong pagkatao. Dala ang maleta, naglakad siyang parang isang kaluluwang ligaw, palabas ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. At doon, sa ilalim ng rumaragasang ulan, sa gitna ng kadiliman, gumuho ang kanyang mundo. Yakap ang maleta. Ang tanging tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay isang tanong na walang kasagutan. Saan ako pupunta? Sa gitna ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa, iisang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Amihan. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kanlungan mula pa noong sila ay mga bata. Gamit ang natitirang lakas, nagpara siya ng taxi. Habang bumabagtas ang sasakyan sa mga kalsadang binabaha ng ulan, ang mga ilaw ng poste ay dumadaan na parang mga nagmamadaling multo sa kanyang paningin. Bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Nang bumukas ang pinto ng apartment ni Amihan, isang mainit na yakap agad ang sumalubong sa basang-basa at nanginginig na si Liwayway. Walang tanong, walang paghuhusga, isang yakap lang na nagsasabing, "Nandito ako." Doon, sa bisig ng kanyang kaibigan, bumigay na ang lahat ng pader na kanyang itinatayo. Humagulgol siya ng humagulgol. Ang bawat hikbi ay naglalaman ng 7 taon ng pinigil na sakit, ng mga pangarap na gumuho at ng kahihiyang ipinaramdam sa kanya. "Wey, anong nangyari? Anong ginawa nila sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Amihan habang inaakay siya papasok. Dinalhan siya ni Amihan ng tuyong damit at isang makapal na kumot. Pinaupo siya sa sofa at inabutan ng isang tasa ng mainit na tsokolate. Habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang tasa, ikinuwento ni Liwayway ang lahat sa pagitan ng mga hikbi. Ang inihandang anibersaryo, ang pagdating ni Dalisay kasama ang ina nito, ang malamig na mga salita, ang paghahagis ng kanyang mga damit, ang papel ng annulment, at ang huling pangungusap na tumatak sa kanyang kaluluwa, wala kang silbi. Ang mukha ni Amihan ay unti-unting nag-apoy sa galit. Hayop siya. Walang hiya siya. Gigil na sabi nito. Ang mga kamao ay nakakuyom. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo mo para sa kanya, pagkatapos mong tiisin ang ugali ng nanay niya, ganoon ka lang niya itatapon na parang basura? Hindi tama yon, Wey. Ngunit imbes na magalit, lalong lumuha si Liwayway. Baka tama sila, Ami. Mahinang sabi niya. Ang boses ay basag. Ano pa nga ba ang silbi ko? 7 taon. Pero hindi ko man lang siya mabigyan ng anak. Siguro nga isa akong sumpa. Isang tuyot na puno. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitiwan ng kanyang biyenan sa loob ng maraming taon. Ang mga parinig sa tuwing may binyag sa kanilang angkan. Ang mga komento tungkol sa kanyang katawan. Ang mga sumbat na tila kasalanan niya ang lahat. Ang mga salitang yon ay naging lason na unti-unting pumatay sa kanyang pagkatao hanggang sa naniwala na rin siya sa mga ito. Siya ang may problema.
siya ang may kasalanan. Wag na wag mong sasabihin, yan. Mariing sabi ni amihan, hinawakan ang kanyang mga balikat at pilit na ipinahaharap sa kanya. Hindi ikaw yan. Hindi yan totoo. Kilala kita, Liwayway. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa kung kaya mong magkaanak o hindi. Pero paano kung totoo nga? Nakita ni amihan ang malalim na sugat sa mga mata ng kaibigan. Isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Huminga siya ng malalim. Hinahanap ang tamang salita para bigyan ito ng lakas. Naalala mo ba si Tita Elena ko? Mahinahong tanong ni amihan. Yung kapatid ni Mama sa probinsya. 10 taon silang nagsama ng asawa niya. Walang anak. Ang sabi ng mga doktor noon, baog daw si Tita. Ang sabi ng pamilya ng asawa niya, palitan na siya. Pero hindi bumitaw si Tito. At alam mo ba, sa 11 taon nila, nagbuntis si Tita. Kambal pa. Minsan ang problema ay hindi na sa kung sino ang inaakala nating may problema. Isang maliit na kislap ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mga mata ni Liwayway. Hindi tayo iiyak lang dito, Way. Determinado ang boses ni amihan. Aalamin natin ang totoo. Bukas na bukas, pupunta tayo sa pinakamagaling na OB-GYN na kilala ko. Magpapakonsulta ka para malaman natin, hindi mula sa bibig ng mga taong mapanghusga, kundi mula sa siyensya kung ano talaga ang katotohanan. Umiling si Liwayway. Natatakot ako, Ami. Paano kung kumpirmahin lang ng doktor ang sinasabi nila? Paano kung totoo ngang baog ako? Hindi ko nakakayanin. At paano kung hindi? Giit ni amihan. Paano kung sabihin ng doktor na malusog ka? Hindi ba't nararapat mong malaman ang katotohanan yon? Para sa sarili mo, Way. Hindi para sa kanila. Ito ang unang hakbang para mabawi mo ang sarili mo. Natahimik si Liwayway. Sa gitna ng kadiliman, ang mga salita ni amihan ay isang maliit na kandila. Nakakatakot ang liwanag nito dahil ipapakita nito ang lahat ng ayaw niyang makita. Ngunit ito rin ang tanging bagay na nag-aalok ng gabay. Tumango siya ng dahan-dahan, isang halos hindi makitang paggalaw. Sige, pabulong niyang sabi. Pumapayag na ako. Kinabukasan, sa isang malinis at tahimik na klinika, ang amoy ng antiseptiko ay tila nagpapabigat sa hangin. Matapos ang ilang pagsusuri, heto si Liwayway, nakaupo sa waiting area. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak-hawak ang isang puting sobreng naglalaman ng resulta. Nakapikit siya. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Isang malakas na tambol na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Natatakot siyang buksan ito. Natatakot siyang harapin ang hatol na maaaring habambuhay na magkulong sa kanya sa sakit at kahihiyan. Liwayway Salcedo? Ang boses ng nurse na tumawag sa kanyang pangalan ay tila nanggaling sa napakalayong lugar. Hinawakan ni amihan ang kanyang braso, isang marahang tapik na nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo. Ang bawat hakbang patungo sa pinto ng opisina ng doktor ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga karayom. Ang mga binti niya ay parang gelatin, handang bumigay anumang oras. Ang doktor, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mabait na ngiti, ay si Dr. Alma Reyes. Ngunit kahit ang ngiti nito ay hindi nakabawas sa kaba na bumabalot sa puso ni Liwayway. Naupo siya sa silyang nasa tapat ng mesa nito habang si amihan ay tumayo sa kanyang likuran. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang balikat bilang suporta. So these are your results, sabi ni Dr. Reyes. Kinukuha ang sobre mula sa nanginginig na kamay ni Liwayway. Hindi niya kayang buksan ito. Ang simpleng pagpunit sa papel ay parang isang hatol na hindi niya kayang isagawa. Binuksan ng doktor ang sobre at binasa ang mga papel sa loob. Tahimik. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang oras. Tinitigan ni Liwayway ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng doktora.
naghahanap ng kahit anong pahiwatig. Nagsimulang mamuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Handa na siya sa pinakamasakit na balita. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba ni Dr. Reyes ang mga papel. Itinuon ang tingin sa kanya at ngumiti. Isang tunay, nakakaginhawang ngiti. Congratulations, Ginang Salcedo. Simula ng doktora, ang boses ay malinaw at kalmado. Ayon sa lahat ng resulta ng test na ginawa sa'yo, wala akong nakikitang anumang problema. Your reproductive system is perfectly healthy. Namanhid ang buong katawan ni Liwayway. Ang mga salita ay pumasok sa kanyang tainga, ngunit tila tumalbog lang palabas. Hindi ito nagproseso sa kanyang utak. Perfectly healthy? Pipakiulit po, doktora. Halos pabulong niyang sabi. Ngumiti muli ang doktora, mas malawak ngayon. Malusog ka, Liwayway. Wala kang anumang kondisyon na pumipigil sa'yo para magkaanak. Kung mayroon mang issue sa fertility, base sa mga resultang ito, masasabi kong hindi ito nagmumula sa'yo. At sa mga salitang yon, gumuho ang lahat. Ang pader ng kasinungalingang itinayo sa paligid niya sa loob ng 7 taon ay biglang gumuho. At sa ilalim ng mga guho, isang katotohanan ang lumabas. Isang katotohanang masakit, ngunit nagpapalaya. Hindi siya ang may problema. Hindi siya ang may kasalanan. Isang tawang walang tunog, ang kumawala sa kanyang lalamunan, na mabilis na naging isang malakas na iyak. Hindi ito ang iyak ng kalungkutan na naranasan niya kagabi. Ito ay isang iyak ng bigat na nawala, ng galit na sumabog, ng mga taong nasayang sa paniniwala sa isang kasinungalingan. Umiyak siya para sa dalagang si Liwayway na puno ng pangarap, para sa asawang si Liwayway na ginawa ang lahat, at para sa babaeng si Liwayway na tinawag na walang silbi. Niyakap siya ni Amihan. Sabi ko sa'yo, Way. Sabi ko sa'yo. Sa kanilang paglalakbay pa uwi, habang tinatahak ng taxi ang isang tulay na tumatawid sa isang malawak na ilog, bigla siyang nagsalita. Manong, para po. Naguluhan man ay pinahinto ng driver ang sasakyan. Bumaba si Liwayway at naglakad patungo sa gilid ng tulay. Inubad niya ang suot na wedding ring, ang manipis na gintong bilog na minsan ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang bilangguan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang kinang nito ay parang isang pangungutya. Sa isang mabilis at desididong kilos, inihagis niya ito sa ilog. Pinanood niya ang maliit na tilamsik ng tubig bago ito tuluyang lamunin ng agos. Dinadala palayo ang lahat ng sakit, lahat ng alaala, lahat ng kasinungalingan. Pagbalik niya sa taxi, wala nang luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Aalis ako, Ami. Deklara niya. Ang boses ay matatag. Saan ka pupunta? Sa San Pag-asa, doon sa lumang bahay na naiwan ni Lola. Magsisimula ako ulit. Mag-isa. Pagdating nila sa apartment, diretso si Liwayway sa banyo. Hinayaan niyang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan, na parang hinuhugasan hindi lang ang dumi, kundi pati na rin ang anino ni Dalisay at ng pamilya nito. Pagkatapos, humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may mapupulang mata at maputlang balat. Mukha siyang pagod at wasak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang bagong ningas, isang apoy na kagabi lang ay wala pa roon. Isang apoy ng galit, oo, pero higit pa roon, isang apoy ng pag-asa. Hinawi niya ang basang buhok palayo sa kanyang mukha, tinitigan ang sariling refleksyon, at nagsalita sa isang boses na halos hindi niya makilala. Isang boses na puno ng kapangyarihan at pangako. Tapos na si Liwayway na martir, bulong niya sa salamin. Ito na ang simula ng bagong ako. Ang biyahe papuntang San Pag-asa ay isang paglalakbay papalayo sa nakaraan. Bawat kilometrong inilalayo ng bus mula sa syudad ay parang isang kadenang nababaklas mula sa kanyang mga paa. Ang San Pag-asa ay isang maliit at tahimik na bayan sa probinsya na papalibutan ng luntiang mga bukirin at may amoy ng sariwang hangin.
Isang mundong malayong-malayo sa malamig at mapagkunwaring buhay na kanyang tinalikuran. Ang bahay na naiwan ng kanyang lola ay maliit lamang, ngunit ang bakas ng masasayang alaala ng kanyang kabataan ay naroon pa rin sa bawat sulok. Sa tabi nito ay isang maliit na espasyo na dating tindahan, maalikabok, may mga agiw sa kisame at nangangamoy luma. Ito ang napili niyang maging simula. Gamit ang lahat ng natitira niyang ipon, pera na pinag-ipunan niya mula sa mga sideline na pagbe-bake na hindi alam ni Dalisay, sinimulan niyang ayusin ang lugar. Siya mismo ang nagkuskos ng sahig hanggang sa lumabas ang dating kintab nito. Siya ang nagpinta ng mga pader ng kulay sikat ng araw. Bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila naghuhugas sa mga luhang pumatak para sa maling tao. Sa loob ng 2 linggo, ang dating abandonadong lugar ay naging isang maliit, malinis at kaaya-ayang kainan. Ipininta niya sa isang piraso ng kahoy ang pangalan nito, sa simpleng ngunit eleganteng sulat kamay. Kusina ni Wayway. Sa unang araw ng pagbubukas niya, iilan lamang ang kanyang naging customer, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang bawat putaheng inihahain niya, adobo, sinigang, menudo, ay niluto ng may pagmamahal at dedikasyon. Ito ang kanyang mundo ngayon. Dito, siya ang may kontrol. Dito, ang kanyang halaga ay nasusukat sa sarap ng kanyang luto at sa ngiti ng mga taong nabubusog niya. Ilang araw ang lumipas, sa kalagitnaan ng abalang tanghalian, isang lalaki ang pumasok sa kanyang kusina. Matangkad ito. May simple at malinis na pananamit at may ngiting tila nagdadala ng kapayapaan. Umupo ito sa isang bakanting mesa sa sulok at matiyagang naghintay. "Magandang tanghali po. Ano po ang sa inyo?" Tanong ni Liwayway, hawak ang isang maliit na notepad. "Magandang tanghali din," sagot ng lalaki. Ang boses ay mahinahon. "Naamoy ko mula sa labas ang adobo mo. Tila tinatawag ako." Napangiti si Liwayway. "Adobo po ang best seller namin." "Kung ganoon, isang order niyan at isang extra rice." Habang kumakain ang lalaki, hindi mapigilan ni Liwayway na mapansin ang paraan ng pagkain nito. Dahan-dahan, ninanamnam ang bawat subo na parang isang napakalaking biyaya ang pagkain sa kanyang harapan. Nang matapos ito, lumapit ito sa counter para magbayad. "Ako si Sinag Aguilar. Nagtuturo ako sa public school dyan sa kanto." Pagpapakilala nito. Masasabi kong ito na yata ang pinakamasarap na adobo na natikman ko sa buong San Pag-asa. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Liwayway. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkilala. "Maraming salamat po, Sir Sinag." Liwayway po. Mula noon, naging regular na customer na si Sinag. Araw-araw, tuwing tanghalian, naroon siya sa paborito niyang mesa sa sulok. Nagkakaroon sila ng mga maiikling usapan tungkol sa panahon, tungkol sa mga estudyante ni Sinag, tungkol sa mga bagong putahe na sinusubukan ni Liwayway. Bawat pag-uusap ay magaan, walang bigat, walang pait. Sa mga sandaling iyon, hindi siya si Liwayway na baog o walang silbi. Siya si Liwayway, ang may-ari ng masarap na kusina. Isang hapon, habang nagliligpit si Liwayway, napansin niyang umuuga ang isa sa mga mesa na inuupuan ni Sinag kanina. Sinubukan niyang ayusin ito, ngunit lalo lang itong lumala. "Mukhang kailangan mo ng tulong dyan." Napalingon siya. Si Sinag, nakatayo sa may pinto, pabalik mula sa eskwelahan. "Sir Sinag, naku, nakakahiya po." "Walang problema," sabi nito. Inilapag ang dala nitong mga libro. Sa loob ng ilang minuto, kumuha ito ng ilang gamit mula sa kanyang munting toolbox sa sasakyan at inayos ang paa ng mesa. Habang nakayuko ito, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga kamay nang iabot niya ang isang tornilyo.
Isang bahagyang kuryente ang gumapang sa braso ni Liwayway. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang puso niya ay biglang kumabog nang hindi niya inaasahan. Matagal na mula nang may nakaramdam siya ng ganoon. Ang huling lalaking humawak sa kanya ay nagdulot lamang ng sakit. "Ayan, ayos na," sabi ni Sinag. Tumayo at pinagpagan ang kanyang mga kamay, walang kamalay-malay sa epekto ng kanilang saglit na pagdadaiti. Mas matibay pa sa dati. "Salamat po talaga," nauutal niyang sabi. Ngumiti si Sinag. Isang nangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Walang anuman. Sige, mauuna na ako." Nang gabing iyon, pagkatapos isara ang kanyang kusina, nanatili siyang nakaupo sa loob. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang pakiramdam ng mainit na palad ni Sinag na dumampi sa kanya ay nanatili. Isang multo ng init sa kanyang balat na matagal nang nanlamig. Inangat niya ang kanyang kamay at tinitigan ito na parang may nagbago rito. Ito ay isang simpleng pagdampi lamang. Aksidente. Walang mali siya. Ngunit para kay Liwayway, ito ay parang isang kulog sa isang tahimik na kalangitan. Sanay na siyang walang humahawak sa kanya ng may kabaitan. Ang mga huling paghawak na natatandaan niya mula kay Dalisay ay marahas, isang pagtulak, isang paghila sa braso, o isang malamig na pag-iwas. Ngunit ang pagdampi ni Sinag ay iba. Iyon ay mainit, magalang, at higit sa lahat, ito ay parte ng isang pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Napapikit siya ng mariin. "Ano ba itong iniisip mo, Liwayway?" Saway niya sa sarili. Lalaki pa rin yan. Pare-pareho lang sila. Ganito rin si Dalisay nung una. Mabait, maginoo, puno ng matatamis na salita. At naniwala siya, ibinigay niya ang lahat para lang madiskubre sa huli na lahat ng yon ay isang palabas, isang patibuong para makuha ang gusto nito. Ang tiwala niya sa mga lalaki ay nadurog, naging abo, at tinangay na ng hangin kasama ng mga pangarap niya. Hindi na ako magpapaloko ulit. Matigas na pangako niya sa sarili. Itutuon niya ang kanyang lakas sa kusina ni Wayway. Ito ang kanyang magiging mundo. Dito, ligtas siya. Habang malalim ang kanyang iniisip, bigla siyang nagitla sa 3 mahinang katok sa saradong pinto. Tok, tok, tok. Sino naman kaya iyon? Gabi na at sarado na siya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Ang figurang nakatayo sa labas, bahagyang naiilawan ng poste, ay pamilyar. Si Sinag. Nag-aalangan man ay binuksan niya ang pinto. "Sir Sinag, may problema po ba?" Isang bahagyang alanganing katnangiti ang nasa labi nito. "Pasensya na sa abala, Liwayway. Gabi na. Naiwan ko yata ang mga libro ko sa mesa kanina." Itinuro nito ang mesa sa sulok kung saan ito laging umuupo. Doon nga sa ibabaw ng mesa ay may 3 makakapal na libro. "Ay, oo nga po pala. Naku, pasensya na, hindi ko napansin," sabi ni Liwayway, medyo nahihihiya. "Pasok po kayo." Pumasok si Sinag at kinuha ang kanyang mga libro. Nang humarap itong muli kay Liwayway, napansin nito ang bakas ng pagod sa kanyang mga mata. "Mukhang pagod ka na. Mag-isa ka lang ba dito palagi hanggang sa pagsasara?" Tumango si Liwayway. "Kaya naman po." Tinitigan siya ni Sinag sandali na parang may malalim na iniisip. "Kung hindi ka pa uuwi ka agad," dahan-dahan nitong sabi, "baka gusto mong maglakad-lakad muna? Maganda ang hangin sa labas ngayon para ma-relax ka naman kahit saglit." Natigilan si Liwayway sa imbitasyon, isang simpleng pag-aya na maglakad. Walang hapunan sa magarbong restaurant, walang panonood ng sine, isang paglalakad lang. Simple. At dahil sa pagiging simple nito, mas lalo itong naging totoo. Hindi siya nakasagot agad. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang muling kumabog ng mabilis ang kanyang puso.
Hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa isang kislap ng panibagong pag-asa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang alok ni Sinag ay kasing simple ng hanging umiihip, ngunit para kay Liwayway, ito ay isang sangasangang daan. Ang isang landas ay pabalik sa ligtas, ngunit malungkot na kalungkutan ng kanyang kusina. Ang isa naman ay isang hindi pamilyar na daan na hindi niya alam kung saan patungo. Sa huli, isang bahagi niya na matagal nang natutulog, ang bahaging nangangarap pa rin, ang nagpasya para sa kanya. Sige po, mahina niyang sagot. Sapat lang para marinig. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Naglakad sila nang walang patutunguhan sa ilalim ng mga bituin, ang tunog lamang ng kanilang mga yapak at ng mga kuliglig sa damuhan ang maririnig. Hindi nagsalita si Sinag, hindi siya nagtanong. Hinayaan lamang niya si Liwayway na huminga, na damhin ang gabing payapa. Ang katahimikang yon ay isang regalo, isang malaking kaibahan sa nakabibinging panunumbat na kanyang kinasanayan. Sa mga sumunod na araw, ang kanilang samahan ay unti-unting lumalim. Hindi na lamang sa tanghalian nagkikita. Minsan, pagkatapos magsara ni Liwayway, naroon na si Sinag, nag-aalok na tulungan siyang magligpit o simpleng samahan siyang magkape. Nalaman ni Liwayway na ulila na rin ito at ang pagtuturo sa mga bata sa San Pag-asa ang nagsisilbing pamilya at misyon niya. Nalaman naman ni Sinag ang hilig ni Liwayway sa pagluluto, ang pangarap niyang magkaroon ng isang tunay na restaurant balang araw. Isang hapon, isinurpresa siya ni Sinag. Isara mo muna ang kusina ng maaga, sabi nito. May ipapakita ako sa'yo. Dinala siya ni Sinag sa isang burol sa labas ng bayan, sakay ng luma nitong motorsiklo. Pagdating nila sa tuktok, isang napakagandang tanawin ang bumungad sa kanila. Mula roon, kitang-kita ang buong Sanpag. Asa na unti-unting nilalamon ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Naupo sila sa damuhan, pinapanood ang pagbabago ng kulay ng langit. Ito ang paborito kong lugar, sabi ni Sinag. Sa tuwing pakiramdam ko ay mabigat ang mundo, dito ako pumupunta. Dito nagiging malinaw ang lahat. Ang ganda ng paligid at ang payapang presensya ni Sinag ay nagbigay ng lakas ng loob kay Liwayway. Ano ang nagdala sa iyo dito sa San Pag-asa, Wayway? Mahinahong tanong ni Sinag, ang tingin ay nasa malayo pa rin. Napalunok si Liwayway. Ito na ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Huminga siya ng malalim. Hindi pa siya handang sabihin ang buong katotohanan, ang buong kahihiyan. Ngunit sa tabi ni Sinag, naramdaman niyang hindi siya huhusgahan. Kailangan ko lang. Magsimula ulit. Umpisa niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagmula ako sa isang relasyon na hindi nagtagumpay. Hindi kami para sa isa't isa. Ang mga salitang hindi kami para sa isa't isa ay isang napakaliit na buod para sa 7 taon ng impyerno. Ngunit yun lamang ang kaya niyang ibigay sa ngayon. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Yumuko siya. Ayaw ipakita ang luhang nagbabadyang tumulo. Hindi nagsalita si Sinag. Sa halip, naramdaman na lamang ni Liwayway ang marahan nitong pag-abot sa kanyang kamay. Hindi ito isang paghawak na mapangahas, kundi isang pagdampi na puno ng pag-unawa na parang sinasabing, naririnig kita. Alam mo, Liwayway, sabi ni Sinag pagkatapos ng ilang sandali, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ko alam ang buong kwento mo. At hindi mo kailangang sabihin sa akin hanggat hindi ka handa. Pero isa lang ang nakikita ko ngayon, isang babaeng napakatapang, isang babaeng bumangon mula sa kung anumang pagsubok ang pinagdaanan niya at nagtayo ng sarili niyang mundo gamit ang sarili niyang mga kamay. Tumingin ito sa kanya at sa ilalim ng papalubog na araw, nakita ni Liwayway ang isang emosyon sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Sana malaman mo ito, patuloy ni Sinag. Ang halaga mo ay hindi nakikita sa kung ano ang kaya mong ibigay, kundi sa kung sino ka.
ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ay direktang tumama sa pinakasugat-sugat na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang eksaktong kabaligtaran ng wala kang silbi sa akin. Bigla, ang mga luhang pinipigilan niya ay kusa ng bumagsak. Sa harap ng kanyang pagluha, hindi nataranta si Sinag. Hinintay lang niya itong humupa. At nang sa wakas, ay nag-angat siya ng tingin. Nagsalita itong muli, sa isang boses na seryoso at puno ng damdamin. Gusto kita, Liwayway. Gusto ko ang katatagan mo. Gusto ko ang kabaitan mo. Gusto ko ang paraan ng pagngiti mo kapag may nakakain ng luto mo. At kung papayagan mo ako, gusto kong maging bahagi ng bagong simula mo. Ang pagtatapat, direkta, walang paligoy-ligoy. Ito na yon. Ang sandaling kinatatakutan at inaasahan niya. Ang init na dala ng mga salita ni Sinag ay mabilis na nilabanan ng yelong lamig ng takot mula sa kanyang nakaraan. Ang mukha ni Dalisay, ang mga masasakit na salita nito, ang alaala ng pagtataboy sa kanya sa gitna ng ulan. Lahat ay bumalik na parang isang alon, handang lunurin ang munting binhi ng pag-ibig na kasisimula pa lamang tumubo sa kanyang puso. Nakatitig lang siya kay Sinag, hindi makapagsalita. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng oo. Ngunit ang kanyang isipan ay humihiyaw ng huwag. Natulala siya, isang estatwang nabasag sa pagitan ng pag-asa at ng takot na masaktan muli. Malayong malayo sa payapang bayan ng San Pag-asa, sa loob ng isang marangyang mansyon na napapalibutan ng matataas na pader, si Dalisay Montemayor ay abala sa pagbuo ng kanyang bagong perpektong buhay. Nakaupo siya sa isang mamahaling leather na sofa. Katabi ang kanyang mapapangasawa, si Isabel, isang babaeng mula sa isang kilala at mayamang pamilya. Ang nasa kanilang harapan ay mga makakapal na catalog ng mga wedding planner. "What do you think of this one, darling?" Tanong ni Isabel, itinuturo ang isang larawan ng isang engranding garden wedding. "It's elegant, but not too loud. It speaks of old money." "Maganda," sagot ni Dalisay. Isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. "Kung ano ang gusto mo, iyon ang masusunod." Tumango-tango siya at hinawakan ang kamay ng babae. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Ang lahat ng ito, ang mansyon, ang magarbong kasal, ang mayamang mapapangasawa, ay mga piyesa sa isang larong maingat niyang binuo. Isang larong idinisenyo para pagtakpan ng isang malaki at nakakahiyang katotohanan. Nang tumunog ang telepono ni Isabel at pansamantala itong umalis para sagutin ito, naiwan si Dalisay sa katahimikan. Nawala ang kanyang nangiti. Napalitan ito ng isang pamilyar na pagkabalisa. Tumayo siya at nagtungo sa kanyang pribadong pag-aari, ang library. Ikinandado niya ang pinto. Sa likod ng isang hilera ng mga mamahaling libro, may isang nakatagong bakal na safe. Binuksan niya ito gamit ang isang kombinasyong sa ulado na niya. Sa loob, sa ilalim ng mga papeles ng negosyo at mga titulo ng lupa, ay may isang luma at naninilaw na brown envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Binuksan niya ito at inilabas ang mga dokumentong nasa loob. Mga resulta ng laboratorio, isang medical report na may petsang 5 taon na ang nakalilipas. At sa ilalim ng diagnosis, nakasulat sa malinaw at walang awang mga letra ang mga salitang bumago sa kanyang buhay magpakailanman: male factor infertility. Severe oligospermia. Bigla siyang bumalik sa nakaraan. Flashback. Nasa loob siya ng isang malamig at puting klinika. Ang doktor, isang lalaking walang emosyon, ang nagpapaliwanag sa kanya ng mga resulta. "Mr. Montemayor, your sperm count is extremely low. Sa ganitong kalagayan, ang tsansang makabuntis ka sa natural na paraan ay halos imposible." Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Siya? Isang Montemayor? Baog? Ang salitang yon ay parang isang sampal sa kanyang pagkalalaki.
Isang laso na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hiya, galit, at higit sa lahat, takot. Paano niya sasabihin ito sa kanyang ina na sabik ng magkaroon ng apo? Paano niya haharapin ang lipunan? Pag-uwi niya, ang ina niyang si Purification lamang ang kanyang pinagsabihan at ang reaksyon nito ang nagtakda ng kanilang landas. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Walang dapat makaalam nito. Ang kahihiyan ay hindi para sa ating pamilya. "Pero ma, paano si Liwayway?" tanong niya. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng ina. Si Liwayway, mas madaling palitan ng isang baog na asawa kaysa aminin ng isang anak na may kapintasan. Ang sisi ay dapat mapunta sa kanya. Siya ang babae. Sa kanya maniniwala ang lahat. End of flashback. Pagbalik sa kasalukuyan, mahigpit na niyukom ni Dalisay ang mga papel. Ang plano ng kanyang ina ay perpektong gumana. Sa loob ng 5 taon, ginamit nila ang pagkabaog ni Liwayway bilang sandata. Dahan-dahan nilang sinira ang kanyang pagkatao hanggang sa wala na itong natira. Ang pagtataboy nila rito ay ang huling hakbang para tuluyan ng ibaon ang sikreto. Desidido, dinala ni Dalisay ang mga papel sa kanyang study table. Kumuha siya ng lighter. Isa-isa niyang sinunog ang bawat pahina ng kanyang nakaraan. Pinapanood ang mga itim na salita na maging abo. "Tapos na," sabi niya sa sarili. Ang nakaraan ay abo na. Ito na ang bagong simula ko. Nakahinga siya ng maluwag. Isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Wala nang ebidensya, wala nang sikreto, malinis na ang lahat. Sakto namang tumunog ang kanyang telepono. Isang malayong tiyahin niya ang tumatawag. "Hello, tita," sagot niya. Ibinabalik ang kanyang masayang tono. "Dalisay, iho. Kamusta na? Nabalitaan ko ang kasal mo, binabati kita." "Salamat po, tita. Alam mo, may ikukwento lang akong nakakatuwa," patuloy ng matanda. "Kagagaling lang namin sa probinsya, sa isang maliit na bayan na tinatawag na San Pag-asa. At alam mo ba kung sino ang nakita namin doon? May isang babae, kamukhang-kamukha ng dati mong asawa. Si Liwayway, nagpapatakbo ng isang maliit na karinderya. At alam mo ba, napakaganda niya ngayon. Parang namumulaklak." Biglang nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Ang pakiramdam ng kalayaan ay biglang naglaho na parang bula. Ang mga abong nasa kanyang mesa ay tila muling nabubuo. Bumubulong ng pangalan ng babaeng, akala niya ay tuluyan na niyang naibaon sa limot. San Pag-asa, Liwayway, namumulaklak. Ibinaba niya ang telepono. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at malakas, isang tambol ng takot sa loob ng kanyang dibdib. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi pala patay. Ito ay buhay. At ito ay nasa isang lugar na tinatawag na pag-asa. Ang takot ay parang isang multo, laging bumubulong sa dilim. Ngunit ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay parang isang sinag ng araw na kayang tumagos sa pinakamatibay na pader. Sa burol na yon, sa ilalim ng papalubog na araw, habang nakatitig sa mga mata ni Sinag na puno ng katapatan, pinili ni Liwayway ang sinag ng araw. Pinili niyang maniwala. Hindi naging madali. May mga gabing binabangungot pa rin siya, nagigising na pawis at humihingal. Ang mga salita ni Dalisay ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ngunit sa tuwing nangyayari iyon, naroon si Sinag, hindi para magbigay ng mga walang saysay na pangako, kundi para maupo sa kanyang tabi, hawakan ang kanyang kamay, at hintaying bumalik ang kanyang kapayapaan. Ang kanilang relasyon ay namulaklak sa isang paraang hindi kailanman naranasan ni Liwayway. Ito ay tahimik, matatag, at itinayo sa pundasyon ng paggalang. Naging katuwang niya si Sinag sa kusina ni Wayway, tumutulong magbuhat ng mga sako ng bigas, magpintura ng mga bakbak na pader, at nakikipagkwentuhan sa mga customer. At sa bawat araw na lumilipas, ang mga pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso
ay unti-unting gumuho. Hinahayaang pumasok ang init at liwanag na dala ni Sinag. Ang pagmamahal pala ay hindi isang kulungan. Ito ay isang hardin kung saan ka malayang lumago. Isang abalang tanghalian, puno ang kusina ni Wayway. Si Liwayway ay mabilis na kumikilos sa pagitan ng kusina at ng mga mesa. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo, ngunit isang masayang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Habang inaabot niya ang isang order ng sinigang sa isang customer, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang mga boses sa paligid niya ay biglang humina at naging ugong. Ang kanyang paningin ay nanlabo at ang sahig ay tila umalon. Wayway! Iyon ang huling narinig niya, ang nag-aalalang sigaw ni Sinag bago nilamon ng dilim ang lahat. Nagising siya sa isang puting silid. Ang amoy ng alkohol at gamot ay pamilyar. Isang klinika. Nakaupo sa tabi niya si Sinag. Ang muka ay bakas ang matinding pag-aalala. Ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Sinag, anong nangyari? Mahina niyang tanong. Hinimatay ka sa kusina, sagot ni Sinag. Ang boses ay nanginginig pa rin. Dinala kita agad dito. Kumusta ang pakiramdam mo? Bago pa siya makasagot, pumasok si Dr. Reyes, ang parehong doktora na tumingin sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ang ngiti nito ay mas misteryoso. Mabutit gising ka na, Liwayway, sabi ng doktora. May kaunting pagod at dehydration, pero iyon ay normal lang. Normal po? Para saan? Naguguluhang tanong ni Liwayway. Ngumiti ang doktora at kinuha ang isang maliit na aparato sa tabi ng kama. Para malaman natin, kailangan nating silipin kung sino itong nagpapapansin sa loob mo. Nilagyan ng malamig na gel ang kanyang tiyan. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang kumabog ng malakas, ngunit ngayon, hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi kapani-paniwalang posibilidad. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kabilang kamay. Ang mga mata nito ay nakatutok sa monitor na nasa kanilang harapan. Ikinabit ng doktora ang transducer sa kanyang tiyan. Isang itim at puting imahe ang lumitaw sa screen. Ayan, sabi ng doktora, itinuturo ang isang maliit, kumukurap-kurap na tuldok sa gitna ng isang madilim na espasyo. Nakikita niyo ba yan? Yan ang tibok ng puso ng baby ninyo. Congratulations, Liwayway Sinag. Magiging mga magulang na kayo. Napuno ng luha ang mga mata ni Liwayway. Isang himala. Ang himalang 7 taon niyang ipinagdasal, ang biyayang ipinagkait sa kanya ay narito na. Tumingin siya kay Sinag na umiiyak na rin sa tahimik na tuwa. Ngunit hindi pa tapos ang doktora. Iginagalaw pa rin nito ang transducer sa kanyang tiyan. Ang noo nito ay bahagyang nakakunot. Teka, sabi ng doktora na parang may tinitiyak. Lumapit ito sa screen. Okay, heto yung isa. Isa po? Anong isa? Tanong ni Sinag. Isa. 2. Bulong ng doktora sa sarili bago biglang manlaki ang mga mata sa pagkamangha. Tumingin ito sa kanila. Ang mukha ay pinaghalong gulat at tuwa. Teka, 3 sila. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ano po? Nautal na tanong ni Liwayway. 3 sila. Liwayway. Ulit ng doktora. Mas malakas ngayon. Ang ngiti ay abot tenga na. You're having triplets. Congratulations! Kung ang isang anak ay isang himala, ano pa kaya ang 3? Ang balita ay parang isang malaking alon na humampas sa kanila. Isang tsunami ng purong, hindi mailarawang kaligayahan. Si Liwayway, ang babaeng tinawag na tuyot na puno, ay magkakaroon ng 3 bunga. Ang kanyang sinapupunan, na minsan ay naging simbolo ng kanyang kakulangan, ay isa palang hardin na handang mamukadkad ng higit pa sa kanyang pinangarap. Niyakap siya ni Sinag ng mahigpit. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha.
Naririnig mo ba yon, mahal ko? Bulong nito sa kanyang tainga. 3, hindi tayo iniwan ng Diyos. Hindi kanya iniwan. Pangako, aalagaan ko kayong 4. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Sa yakap na yon, sa loob ng maliit na silid na yon, naramdaman ni Liwayway ang ganap na kaligayahan. Wala nang kulang. Buo na siya. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang nakahiga, pinag-uusapan ang mga pangalan, ang mga pangarap, at ang kinabukasang puno ng 3 maliliit na anghel. Tumunog ang telepono ni Liwayway. Si Amihan. "Hello, Ami! May sasabihin akong magandang balita." Masayang bati ni Liwayway. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay seryoso. "Wey, may kailangan ka ring malaman. Bago ka magalit, nakita ko lang sa social media. Nag-post yung pinsan ni Dalisay." Napakunot ang noo ni Liwayway. "Ano yon?" Isang buntong hininga ang narinig niya mula kay Amihan bago nito binitiwan ang balita na muling magbubukas sa mga sugat na akala niya ay naghilom na. Engaged na si Dalisay Way. Ikakasal na siya sa susunod na buwan. Ang balita ay parang isang batong inihagis sa isang payapang lawa. Ang masayang pag-uusap tungkol sa mga pangalan at sa kinabukasan ay biglang naputol. Ang katahimikan sa kanilang silid ay biglang napuno ng isang tensyon na hindi nanggagaling sa pagitan nilang dalawa ni Sinag, kundi mula sa isang multo ng nakaraan. "Okay ka lang?" Marahang tanong ni Sinag. Hinawakan ang kanyang kamay. Tumango si Liwayway, ngunit ang nangiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oo naman. Bakit naman hindi? Wala na akong pakialam sa kanya." Ngunit habang sinasabi niya iyon, alam niyang hindi iyon ang buong katotohanan. Hindi siya nasasaktan dahil mahal pa niya si Dalisay, malayo roon. Nasasaktan siya dahil sa kawalang katarungan. Ganoon na lang kadali para kay Dalisay na magpatuloy, na magtayo ng bagong buhay sa ibabaw ng mga guho ng buhay na winasak niya, habang siya ay kinailangan niyang pulutin ang bawat basag na piraso ng kanyang pagkatao ng mag-isa. Kinabukasan, ipinadala ni Amihan ang litrato ng engagement ni Dalisay na nakita nito online. Naroon si Dalisay, nakangiti ng malapad, katabi ang isang babaeng maganda at halatang mayaman. Nakatingin si Liwayway sa babae, sa perpekto nitong buhok, sa mamahalin nitong damit, sa kumikinang na diamanteng singsing. Hindi selos ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang awa. Alam kaya ng babaeng ito kung anong klaseng tao ang pakakasalan niya. "Huwag mo nang tingnan yan," sabi ni Sinag. Marahang ibinaba ang telepono mula sa kanyang kamay. Hindi siya ikaw, at ang nangiti niyang iyan ay hindi kasing ganda ng sayo. Ang simpleng mga salita ni Sinag ay sapat na para pagaanin ang kanyang loob. Samantala, sa Maynila, ang balita tungkol sa namumulaklak na si Liwayway ay mabilis na nakarating kay Doña Purificacion Montemayor. Isang karinderya, halos maidura ng matanda ang iniinom niyang tsaa, habang kausap sa telepono ang pinsang nagdala ng balita. "Anong klaseng buhay yan? Nakakahiya. Mabuti na lamang at wala na siyang daladalang apelyido natin." Ngunit sa likod ng kanyang pagmamaliit, isang binhi ng pagkainis at pag-aalala ang nagsimulang tumubo. Bakit namumulaklak? Ang salitang yon ay hindi nababagay sa isang babaeng tuyot at taba. Desidido siyang alamin ang katotohanan. Alam niya kung sino ang tatawagan. Nang tumunog ang telepono ni Amihan at nakita ang pangalan ni Purificacion, agad siyang napairap. Ngunit sinagot niya ito. Ang boses ay kalmado at handa sa anumang verbal na patibong. "Amihan Hija, kamusta ka na?" Bungad ng matanda. Ang boses ay pinatamis na parang pulot. "Naalala lang kita. At naalala ko rin si Liwayway. Kamusta na ba talaga siya? Nag-aalala ako sa kanya." "Mabuting mabuti po siya, tita," sagot ni Amihan, idiniin ang salitang mabuti. "Masaya po siya ngayon." "Talaga ba? Nabalitaan ko. Nagtayo raw ng munting kainan."
Hindi ba mahirap ang buhay niya? Baka kailangan niya ng tulong? Patuloy ng matanda. Bawat tanong ay may nakatagong lason. Ngumiti si amihan sa kabilang linya. Nako, hindi naman pumunti ang kainan niya. Sa katunayan, napakalakas po nito. At hindi po siya nag-iisa. Puno po ng pagmamahal ang buhay niya ngayon. Natigilan si purifikasyon. Pagmamahal? Nakahanap na siya ng iba? Ang masasabi ko lang po, tita, ay hindi na siya malungkot. At hinding-hindi na po siya muling magiging malungkot. Matatag na sagot ni amihan, bago magalang na nagpaalam. Ibinalita ni amihan ang pag-uusap nila kay Liwayway. Imbes na matakot, isang inis ang naramdaman ni Liwayway. Bakit hindi pa rin siya tinatantanan? Nang gabing iyon, habang hinahaplos niya ang kanyang lumalaki ng tiyan, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanya. Ito ay para sa 3 buhay na nasa loob niya. Hindi niya hahayaang madungisan ng anino ng kanyang nakaraan ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ipinangako niya sa sarili at sa 3 anghel na dinadala niya na poprotektahan niya ang kanilang kapayapaan kahit anong mangyari. Makalipas ang 1 linggo, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na sobrang gawa sa mamahaling papel. Wala itong pangalan ng nagpadala. Nagtataka, binuksan niya ito. Sa loob, isang makapal at eleganteng card ang kanyang nakita. Naka-emboss sa gintong tinta ang mga salita. You are cordially invited to the wedding of Isabel Dominic Araneta and Dalisay Morante Montemayor. At sa ibaba, sa isang maliit na sobre sa loob, may isa pang card. Nakasulat sa magandang calligraphy ang pangalan kung para kanino talaga ang imbitasyon. Ginang Liwayway Salcedo. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Nabitawan niya ang imbitasyon na parang isang nagbabagang uling. Ito ay hindi isang simpleng paanyaya. Ito ay isang hamon. Isang sampal sa mukha. Isang malinaw na mensahe na kahit gaano siya kalayo, hindi pa rin siya tapos sa kanila. Ang imbitasyon ay nakalatag sa mesa. Isang puting parihaba ng pang-iinsulto sa gitna ng kanyang simpleng tahanan. Ang kinang ng gintong tinta ay tila nangungutya sa kanya. Hindi ito isang paanyaya. Isa itong pagpapahayag ng tagumpay, ang tagumpay ni Dalisay, at ang kabiguan niya. Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway habang nakatitig dito. Bawat letra ay parang isang multo. Bumubulong ng mga salitang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Wala kang silbi. Isang tuyot na puno. Nakakahiya ka. Ang mga boses ni Dalisay at Doña Purifikasyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing linaw ng araw na siya ay ipinagtatabuyan. Ang imbitasyong ito ay ang huling pako sa ataol ng kanyang dignidad. Ipinapadala ito para ipamukha sa kanya na habang siya ay nagtatrabaho sa isang maliit na kusina sa probinsya, ang lalaking nangapi sa kanya ay nagpapakasaya sa isang marangyang buhay, handang magsimula ng isang perpektong pamilya na hindi niya kayang ibigay. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa kanyang panlalamig. Dinampot niya ang imbitasyon. Ang kanyang mga daliri ay nanggigigil sa pagnanais na yurakan ito. Punitin, gawing maliliit na piraso hanggang sa mawala ito magpakailanman. Pumunta siya sa kanyang kusina, ang kanyang santuaryo. Binuksan niya ang kalan at ang asul na apoy ay sumayaw na parang isang demonyo, handang tupukin ang kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang inilapit ang sulok ng mamahaling papel sa apoy. Ilang pulgada na lang, konti na lang, at magiging abo na ang lahat. Huwag, Wei! Ang mahinahon, ngunit matatag na boses ni Sinag ay pumigil sa kanya. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Ang kamay nito ay marahang pumigil sa kanyang kamay. Inaalis ito mula sa mapanuksong apoy. Sunugin mo man yan, hindi mawawala ang sakit, sabi ni Sinag. Pinatay ang kalan. Nandyan pa rin. Anong gusto mong gawin ko? Sigaw ni Liwayway. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay puno ng galit at sakit.
Anong gusto nila? Ang saktan ako? Ang ipamukha sa akin na talunan ako? Na masaya na sila ngayon dahil wala na ang sumpa sa buhay nila. Bakit hindi nila ako tantanan? Hinayaan lang siya ni Sinag na ilabas ang lahat. Hindi siya sumabat. Hinintay niyang humupa ang unang bugso ng kanyang emosyon. Nang sa wakas ay napaupo siya sa isang silya, humahagulgol. Saka lamang ito lumapit at lumuhod sa kanyang harapan. "Tama ka," sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng pag-unawa. Ito ay isang pang-iinsulto. Isa itong patibong. Gusto nilang makita kang masaktan. Tumingala si Liwayway. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Kung ganoon, hindi ako pupunta. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahang yon. Hahayaan ko na lang sila. Umiling si Sinag. At hahayaan mo na lang na habang buhay nilang bitbitin ang kasinungalingan na ikaw ang may problema. Hahayaan mong isipin ng lahat ng tao na ikaw ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Hahayaan mong balang araw may magtanong sa mga anak natin kung bakit iniwan ng una mong asawa ang nanay nila. Ang bawat tanong ay parang isang dagok na gumising sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa kanya at kay Dalisay. May 3 buhay na ngayon ang nakataya. Inabot ni Sinag ang imbitasyon mula sa mesa at inilagay ito sa kanyang kamay. Isipin mo, Wayway, ang pagpunta roon ay hindi para sa kanila. Hindi ito para sa paghihiganti. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin ay puno ng pagmamahal at hindi matitinag na suporta. Hindi ito para sa kanya, Way. Para sa iyo ito. Para bawiin mo ang dangal na ninakaw nila sa iyo. Para sa mga anak natin. Para masimulan nila ang kanilang buhay sa mundong ito na alam ang buong katotohanan na ang ina nila ay isang mabuti at buong babae. Ang mga salita ni Sinag ay parang isang susi na nagbukas sa huling kandado ng kanyang pag-aalinlangan. Ang galit sa kanyang puso ay hindi nawala, ngunit ito ay nagbago ng anyo. Mula sa isang mapanirang apoy, ito ay naging isang puro at matatag na enerhiya. Isang lakas na hindi nagmula sa puot, kundi sa pag-ibig, pag-ibig para sa sarili at pag-ibig para sa kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya patungo sa maliit na silid na inihanda nila para sa mga sanggol. Doon, sa gitna ng silid, nakatayo ang 3 magkakatabing kuna na gawa sa yantok, naghihintay. Hinaplos niya ang bawat isa. Para sa kanila. Ang lahat ng gagawin niya mula ngayon ay para sa kanila. Humarap siyang muli kay Sinag at ang babaeng nakita nito ay hindi na ang babaeng umiiyak kanina. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit, kundi ng isang hindi matinag na determinasyon. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang tindig ay matatag. Kinuha niya ang kanyang telepono at idinayal ang numero ni Amihan. Isang ring lang. Sinagot na ito. "Ami," sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, kontrolado, at puno ng kapangyarihan. "Libre ka ba sa petsang ito?" "Oo naman." "Bakit? Anong meron?" Isang huling tingin ang ibinigay ni Liwayway sa imbitasyon bago niya binitiwan ang mga salitang magiging simula ng pagbabago ng lahat. "Samahan mo ako sa kasal niya. Oras na para malaman ng lahat ang totoo." Ang loob ng simbahan ay marangya at halos nakakasilaw. Libo-libong puting rosas at lilyes ang nakapalibot sa altar. Ang amoy ay matamis. Ngunit sa pang-amoy ni Liwayway, ito ay artipisyal at nakakasakal. Ang organ ay tumutugtog ng isang engranding himig at ang mga bisita na pawang nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit ay bumubulong-bulong sa isa't isa. Pinupuri ang karangyaan ng okasyon. Sa gitna ng lahat, sa paanan ng altar, nakatayo si Dalisay Montemayor at ang kanyang nobyang si Isabel. Perpekto silang tingnan, isang larawan ng yaman at kapangyarihan. Nakasuot si Dalisay ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na nakas-petrolyo.
at ang nangiti sa kanyang labi ay kasing kintab ng kanyang sapatos. Ngunit alam ni Liwayway ang nasa likod ng nangiting iyon. Alam niya ang kabulukan na itinatago nito. Nagsimula na ng magsalita ang pari. Ang buong simbahan ay tumahimik, naghihintay sa simula ng seremonya. Sa eksaktong sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang malaki at mabigat na pinto sa likuran ng simbahan. Isang malakas na langit-ningit ang pumunit sa solemne na katahimikan at ang liwanag mula sa labas ay pumasok na parang isang spotlight. Lahat ng ulo ay lumingon. Ang musika ng organ ay natigilan. At doon, sa bukana ng pinto, nakatayo si Liwayway. Hindi siya nakasuot ng marangyang gown. Isang simpleng puting bestida lamang ang kanyang suot. Ang kulay ng kalinisan at bagong simula. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, humahampas sa kanyang balikat. Walang alahas. Maliban sa isang maliit na kwintas na bigay sa kanya ni Sinag. Ngunit ang kanyang mukha, ito ay nagliliwanag. Isang liwanag na nagmumula sa kapayapaan ng kalooban at hindi matitinag na katatagan. Sa kanyang kanan ay si Amihan. Ang mukha ay seryoso at handa. Sa kanyang kaliwa ay si Sinag, matatag at kalmado. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Liwayway, isang tahimik na pangako ng suporta. At sa mga bisig ni Sinag, dala-dala niya ang tatlong dahilan kung bakit sila naroroon. Tatlong malulusog na sanggol na lalaki, magkakamukha, mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong malapit ng kanilang likhain. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Pagkatapos ay nagsimula ang mga bulungan na parang isang kawan ng mga bubuyog. Si Liwayway ba yan, ang dating asawa? Diyos ko, anong ginagawa niya dito? Tingnan ninyo, may mga kasama siya. Teka, mga sanggol ba yon? Ang mga bulungan ay umabot hanggang sa altar. Ang nangiti sa mukha ni Dalisay ay unti-unting nawala habang tinitingnan ang figura sa may pinto. Una, pagtataka. Sumunod, pagkalito. At nang sa wakas ay luminaw sa kanyang paningin kung sino ang mga kasama nito at kung ano ang dala-dala nila, ang pagkalito ay naging isang dalisay na takot. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang sindak. Sa tabi niya, si Doña Purificacion na nakaupo sa unang hilera ay nanigas na parang isang estatwang nabuhusan ng yelo. Ang kanyang perpektong ayos at mapagmataas na tindig ay biglang gumuho. Dahan-dahang nagsimulang maglakad si Liwayway sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay sinadya. Bawat tapak ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi niya pinansin ang daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Dalisay. Habang papalapit siya, papalakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay nanatiling matatag. Ito na iyon. Ang pagtatapos, huminto siya ilang talampakan lamang mula sa altar, sa harap mismo ni Dalisay at ng babaeng dapat ay kanyang mapapangasawa. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-inog, naghihintay sa kanyang susunod na gagawin. Tumingin si Liwayway ng diretso sa mga mata ni Dalisay, mga matang puno ngayon ng pagkataranta. Ngumiti siya, isang nangiting hindi mapait, hindi mapaghiganti, kundi isang nangiting payapa at puno ng habag. At sa isang boses na malinaw, kalmado, at sapat na marinig ng lahat sa unang ilang hanay, sinabi niya ang mga salitang magsisimula ng pagguho ng lahat. Binabati kita, Dalisay. Nais ko lang ipakilala sa iyo ang mga anghel na ipinagkait mong makita. Ang mga salita ni Liwayway ay hindi isang sigaw. Ang mga ito ay isang bulong. Ngunit sa nakabibinging katahimikan ng simbahan, ang bulong na yon ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Ang mga anghel na ipinagkait mong makita. Isang malamig na pawis
ang tumagaktak sa likod ni Dalisay. Ang kanyang perpektong itinayong mundo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang kanyang isipan ay kumaripas, naghahanap ng isang kasinungalingan, isang palusot, isang daan palabas sa bangungot na ito. Ngunit wala siyang makita. Ang ebidensya ay nasa kanyang harapan. Buhay, humihinga, at mahimbing na natutulog. 3 buhay na patunay ng kasinungalingang kanyang itinayo. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Isabel sa kanyang braso. Dalisay, who is she? Narinig niyang tanong nito. Ang boses ay matigas at may yelo. And what does she mean by that? Hindi siya makasagot. Ang kanyang dila ay parang naparalisa. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Anak, narinig niya ang nanginginig na boses ng kanyang ina mula sa likuran. Isang pakiusap. Ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay na kay Isabel na ngayon. Ang ama nito, si Don Ricardo Araneta, isang makapangyarihang negosyante na may mga matang kayang tumunaw ng bakal, ay tumayo. Dalisay, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay isang daggundong na pumuno sa buong simbahan. I believe this woman asked you a question. We are all waiting for an answer. Ang lahat ng mata ay bumalik sa kanya. Ang mga matang dati ay puno ng paghanga at respeto, ay puno na ngayon ng pagdududa at pag-uusisa. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng daan-daang tao. Siya. Umpisa niya, ang boses ay paos at nauutal. Siya si Liwayway, ang dati kong asawa, na naghiwalay kami dahil ano? Anong sasabihin niya? Nabaog ito? Paano niya ipapaliwanag ang 3 sanggol na nagloko ito? Ang presensya ng lalaking kasama nito ay nagpapatunay na may bago na itong buhay. Ngunit ang mga sanggol, hindi niya alam. Ang kanyang utak ay sumabog. POV, Liwayway. Nakatayo lang si Liwayway, tahimik na pinapanood ang pagguho ng lalaking minsan niyang minahal. Wala siyang naramdamang saya, wala siyang naramdamang galit. Ang naramdaman lang niya ay isang malungkot na pagtatapos. Hindi niya kailangang magsalita. Ang katahimikan niya, ang kapayapaan sa kanyang mukha, at ang presensya ng kanyang 3 anak ay sapat ng sagot. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Isabel. Mula sa pagkalito, ito ay naging hinala. Tumingin ito sa nanginginig na si Dalisay. Pagkatapos ay sa kanya at sa mga sanggol, at pabalik ulit kay Dalisay. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa isipan nito. At nang mabuo ito, ang hinala ay naging isang nag-aapoy na galit. Sinungaling! Bulong ni Isabel, malakas para marinig ni Dalisay. You lied to me. Bumitaw ito sa braso ni Dalisay na parang ito ay isang ahas. My father asked you why you separated. Ang sabi mo sa amin siya ang may problema. Ang sabi mo, hindi kanya mabigyan ng anak. Napasinghap ang mga tao. Ang maruming sekreto ng pamilya Montemayor ay nailantad na. Ngunit si Isabel ay hindi pa tapos. Sa kanyang galit at kahihiyan, isang katotohanan na matagal din niyang itinatago ang biglang kumawala na parang isang mabangis na hayop. Pinili kita dahil sabi mo malinis ang pangalan mo. Pinili kita dahil sabi mo kaya mong ibigay ang lahat. Sigaw nito, ang luha ng galit ay tumutulos sa kanyang perpektong mukha. At sa huli, binitiwan niya ang bombang tuluyang sumira sa lahat. Paano ko ipapaliwanag ngayon itong dinadala ko? Ang sabi mo, aakuin mo, sinungaling ka. Isang mas malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang maskara ni Isabel ay bumagsak din. Ang perpektong nobya ay may itinatago rin palang sekreto. Ang kasal na ito ay isa palang malaking pagtatakip. Naging isang kaguluhan ang lahat. Si Don Ricardo, namumula sa galit at kahihiyan,
ay mabilis na hinila ang kanyang anak palayo sa altar. "This wedding is off. Nakakahiya ka." Dinig ni Liwayway na sigaw nito sa umiiyak na si Isabel habang kinaladkad ito palabas ng simbahan. Naiwan si Dalisay sa altar mag-isa. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, hindi na may pag-uusisa, kundi may pagkasuklam. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang mapapangasawa, ang kanyang reputasyon, ang kanyang perpektong binuong kasinungalingan. Mula sa unang hanay, isang malakas na kalabog ang narinig. Si Doña Purificacion ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig, ngunit ang mga mata ni Dalisay ay nasa kay Liwayway pa rin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo. Dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. At sa harap ng daan-daang tao, ang dating mapagmataas na si Dalisay Montemayor ay napaluhod. Isang sirang-sirang tao sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay. Tumalikod na si Liwayway. Tapos na ang kanyang misyon. Hindi niya kailangang panoorin ang huling pagbagsak nito. Ang katarungan ay naibigay na. Kasama sina Sinag at Amihan, naglakad siya palabas, palayo sa kaguluhan, palayo sa nakaraan. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanila, ngunit hindi na niya ito pinansin. Paglabas nila sa mabigat na pinto ng simbahan, isang sariwang hangin ang sumalubong sa kanya. Ang liwanag ng araw ay iba ko. Mas maliwanag kaysa dati. Huminto siya sa tuktok ng hagdanan. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. At habang ibinubuga niya ito, naramdaman niya ang pagkawala ng isang napakabigat na pasanin. Isang bigat na 7 taon niyang dinaladala sa kanyang mga balikat na sa wakas ay tuluyan nang nawala. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo sa kasal ni Dalisay ay unti-unting humupa. Naging isang tsismis na lamang na paminsan-minsan ay napag-uusapan sa mga umpukan bago tuluyang ibaon sa limot ng mga bagong balita. Ngunit sa San Pag-asa, sa isang maliit na bahay sa likod ng isang abalang kusina, isang bagong mundo ang isinilang. Ang umaga sa tahanan ni Liwayway at Sinag ay nagsisimula hindi sa tunog ng alarm clock, kundi sa maliliit na iyak at hagik-gik. Ang kanilang 3 anghel, sina Lunti, Amihan, at Sinag Jr. Para mas madali, ang naging araw at buwan ng kanilang buhay. Isang umaga, abala si Liwayway sa paghahanda ng almusal, habang si Sinag naman ay nagpapatulog sa isa sa mga sanggol. Ang dalawa pa ay masayang naglalaro sa kanilang playpen sa sala. Ang amoy ng sinangag at pritong isda ay humahalo sa amoy ng baby powder, isang kombinasyon na para kay Liwayway ay ang amoy ng tunay na tahanan. Dumating si Amihan, dala ang isang basket ng prutas at isang bagong batch ng mga chismis mula sa syudad. Matapos halikan ng kanyang 3 inaanak, naupo ito sa hapagkainan. "May pasalubong ako sa iyo, friend," sabi ni Amihan. Inilabas mula sa kanyang bag ang isang nakatuping dyaryo. Business section. Napakunot ang noo ni Liwayway habang kinukuha ito. Binuklat niya ang pahina at doon, sa isang maliit na artikulo sa gilid, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan. Montemayor Group of Companies faces bankruptcy. Heir disowned. Ang artikulo ay maikli lamang. Isinasalaysay nito ang pagbagsak ng kumpanya ng mga Montemayor matapos masangkot sa isang malaking iskandalo sa negosyo. At sa huling talata, nabanggit na si Dalisay Montemayor, ang nag-iisang tagapagmana, ay itinakwil ng sarili nitong pamilya matapos ang personal na kahihiyan na nagdulot ng pagkasira ng mga mahahalagang business partnership, kasama na ang sa mga Araneta. Ayon sa mga source, huling nakita si Dalisay na nag-iisa, lasing, at wala nang natira sa dati nitong yaman at yabang. Matagal na tinitigan ni Liwayway ang artikulo, ang pangalan, ang mga salita, ang larawan ng pagbagsak. Walang ngalang ngiti ng tagumpay na sumilay sa kanyang labi. Walang kahit anong bakas ng saya. Sa halip,
Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, isang buntong hininga ng pagtatapos. Dahan-dahan niyang itinupi ang dyaryo at inilagay ito sa ilalim ng basket ng prutas na parang isang lumang sulat na hindi na kailangang basahin muli. Tapos na. Talagang tapos na. Hindi ka masaya? Tanong ni Amihan na nagmamasid sa kanya. Umiling si Liwayway. Ang kaligayahan ko, Ami, ay hindi nakadepende sa pagbagsak niya. Ang kaligayahan ko ay ito. Itinuro niya ang kanyang paligid, ang amoy ng almusal, ang tawa ng kanyang mga anak, ang presensya ni Sinag na papalapit sa kanila. Lumapit si Sinag at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. Anong pinag-uusapan ng mga mahal ko? Wala, sagot ni Liwayway. Isinandal ang ulo sa dibdib nito. Pinag-uusapan lang natin kung gaano tayo kaswerte. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ang mga bata, naupo sila ni Sinag sa labas ng kanilang bahay, nakatingin sa mga bituin. Nakita mo ang balita, di ba? Tanong ni Sinag. Tumango si Liwayway. Naawa ako sa kanya. Ganoon din ako, sabi ni Sinag. Pero pinili niya ang landas niya at pinili mo rin ang sayo. Humarap si Liwayway kay Sinag. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Salamat, Sinag. Salamat sa pagturo mo sa akin ng tamang daan. Hindi, Wayway, sagot ni Sinag. Hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi kita tinuruan. Sinamahan lang kita habang hinahanap mo ang daan na matagal nang nasa loob mo. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Liwayway. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Sinag at ang mga bata. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at lumabas. Naglakad siya patungo sa kanyang kusina. Sa kadiliman, binuksan niya ang pinto ng kusina ni Wayway. Ang lugar ay tahimik, naghihintay sa panibagong araw. Tumayo siya sa harap nito, sa ilalim ng karatulang siya mismo ang gumawa. Dahan-dahan, ang kadiliman ng gabi ay nagbigay daan sa isang malamlam na kulay rosas at kahel sa silangan. Ang mga unang sinag ng araw ay nagsimulang dumampi sa kanyang balat, mainit at puno ng pangako. Napangiti si Liwayway. Isang ngangiting totoo, malalim, at nagmumula sa isang pusong buo na at payapa. Siya si Liwayway, at ito ang kanyang bukang Liwayway. Ang simula, hindi ng isang perpektong buhay, kundi ng isang buhay na totoo, pinaghirapan, at higit sa lahat, sa wakas ay sa kanya na. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Liwayway at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo, sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko naramdaman na ako lang ang nag-iisa. Pakiramdam ko, kasama ko kayo sa bawat pagluha at pagngiti ni Liwayway sa pagnanais na bigyan siya ng katarungan at kapayapaang matagal niyang inasam. Sana, sa kwento ni Liwayway, ay muli nating natuklasan na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa labas. Ito ay matatagpuan sa loob, sa kakayahang bumangon, magpatawad, at higit sa lahat, ang piliing mahalin ang sarili. Naway magsilbi itong paalala na laging may bukang Liwayway na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong natutunan sa paglalakbay na ito? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat isa po sa mga yan ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo.